More than 60 years na pala itong pagsimula ng pagdugtong nitong Makati at Mandaluyong. Ito po yung EDSA Guadalupe Bridge. Nagsimula ang construction noong 1960s, natapos. Tapos after nyan, padami ang mga sasakyan na dumadaan dito kaya pinalapad ang tulay. At kasunod naman, gumawa sila ng dalawang outer road bridge sa mga gilid na sakop ng kalsada noong mga 1979. Napabalitaan natin na itong tulay, kapag inabutan do ito ng critical na earthquake na abuti ng 7.3 magnitude, high risk na siya, baka masira. Kaya naman, nagsimula na yung ang EDSA Guadalupe Bridge kung saan ito yung gagawin nilang seismic bridge improvement. Yung proseso ng pagpapalakas, pag-aayos at pag-upgrade ng istruktura ng mga umiiral na tulay. Itong seismic improvement, ang pangunahing layunin nito ay maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng tulay. At ngayon, nagsisimula na yung construction nitong temporary bridge dahil abutin to hanggang 2028 bago matapos. Alright guys, so nandito na tayo sa Guadalupe Bridge, dito sa Bangketa. Ito na yung update natin sa gagawing EDSA Rehabilitation Bridge. Itong tulay mismo kung saan magkakaroon ng rehabilitation dahil matagal na to, hindi na siya safe sa earthquake, so kailangan siyang ayusin. So isa sa mga ginagawa na dito, yung temporary bridge. Itong tulay kabayan, yan yung gagamitin dito para sa mga sasakyan. So kailangan nila gumawa ng temporary bridge para at least hindi naman matindi yung traffic. Giniba na yung kwan dito. Mukhang dito yung karugtong niya. Yan, giba na. Yan po yung Guadalupe ferry station. Maliit lang siguro yan pero at least hindi mag-cause ng matinding traffic kung isasara na to. Yan na yung pinaka, may mga kuha na pala, poste oh. No? So, sa mga nagtatanong niya kabayan na i-ready niya na ang inyong ruta kung kayo ay araw-araw dumadaan dito sa Guadalupe Bridge. Tingnan mo naman, no? Kahit hindi rush hour, punuan yung 6 lanes. Kanyang katindi. Pati itong sidewalk natin, nagto-traffic dito minsan. Punta dyan sa MRT bus station. Ayan na pala, oh. Grabe yung rehabilitation din sa Guadalupe, no? Kala ko nga yung kalsada lang. Pati tulay, oh. Dati may hagdan dito, papunta. Sarado na. Okay guys, so tara, punta tayo sa kabila. Ito, may elevator dito ah. Teka ba, ito yung Guadalupe Bridge at dito tayo sa kabila naman. Pakita ko sa inyo itong ginagawa nilang construction ngayon. So may mga kuha na dito, gumagawa na ngayon. Gumagamit sila ng, parang ito yata yung pang measuring ka ba yun eh. So ito, meron na rin hinukay ito sa kabila. Tulay. So dito pala sa baba kayo, merong hagdan dito. Saan kayo papunta? Sarado. So ayan na guys. Yan yung kuha nila dito. Drilling. First call for doon. Yan guys, may grilling.
Dito siguro yung isang tulay. Siguro may iwan siguro yung bus lane bago totally isara yan. Unahin mo na tong private. Eh syempre yung mga bus kabayan dapat nandyan pa rin. Kasi priority yata yung mga commuters. No? Ito no, puspusa na. Grabe yung Pasig River ngayon, no? Kulay brown, kulay green. Ayan guys, ito yung sa ilalim ng tulay. Ayan. Yan yung gagawin nila dito. Ito yung silalim ng tulay, oh. Tagal lang na-construct, no? So hindi na kaya ng mga kanto, malalakas na earthquake. Alright. Kita mo to kabay, no? Kita mo yung kwan dyan, no? Meron siyang damage, oh. Diba? Kaya malaking tulong talaga yung pagpapaayos sila dito. Ayusin. Ang daming dumadaan dyan. Yung nagkakamali ka ba yun? Mga abuti ng 400,000 vehicles daily yan. So kaya naman talagang bugbog na yung tulay. Kasi kung kang kabayan, bubungkalin talaga yan. Abuti ng taon yan, no? Kaya kailangan talaga to ng temporary bridge. Maganda to, dagdagan pa. Para yung mga biyahe galing Guadalupe papuntang Manila, sasakay na lang ng ferry boat.